Hi guys! Welcome to my YouTube vlog. For today's video, pag-usapan natin how to register your Marco Pay. So, paano hinintay natin? Let's go! So, yun nga, for today's video, re-register natin how to register your Marco Pay. Right now kasi yung company namin is like, they're introducing digital money na. So, kagaya ng ibang barko, ewan ko sa ibang barko, yung pera mo is digital na. So, wala ka ng money sa on-hand money. So, papadala na do through Marco Pay na. So, yun yung parang GCash siya na apps exclusively para sa mga nagbabarko. So, inumpisa na siya ng NYK Phil. Ngayon, sa company namin, ayun, TMDC na. So, ayun na yun. So, first, ayan, login to the apps. Nakita mo yung app. Download the app. Kasi download the app, siguraduhin mo muna mabilis ang wifi mo, malakas ang wifi mo sa bahay. Kasi, if you don't, mahihirapan ka kasi really needs a strong wifi apps. Wifi talaga. Second, privacy notice. Ayan. Wala man nagbabasa niyan. Basahin mo lang. Tingnan mo, wala mawawala. Kumbaga yung mga sakop ng no apps na yan. Tapos, after you read, just click the proceed. After that, number 1, yun. Babating ka kagad. Ahoy! Chip ahoy. So, pamimili ka English, tapos country of residence. Pipiliin mo Philippines, tapos may nakasulat dyan. Make sure you stable, strong Wi-Fi, internet connection, complete the review the data. Tapos kung gusto mo, panoorin mo sa YouTube how to register. Kasi nga, one time lang to. Kasi nga, after that, yung, wala na tong redo. Kumbaga, hindi mo na siya pwedeng ulitin pa. So, access your email, papadala na yung OTP mo. Siguraduhin mo yung, alam mo yung email mo sa Gmail. Kasi, syempre, ay, kagaya niyan, makakalimutan mo, isang beses mo na gamitin, tapos hindi mo na naman matatandaan. So, hindi mo ma-access ang Marco Pay mo kung hindi mo alam ang Gmail mo kasi nga, OTP siya. I'm gonna explain it later. Tapos yan, OTP verification, malalaman nila kung na-access mo yung Gmail mo. Once you do the OTP verification, open mo yung Gmail mo. Once you open your Gmail, ilagay mo na yung OTP mo dyan. Once you put it in, please, press continue. Verification success. Afterward, ipindutin mo lang tong dalawang sa baba. Kumbaga, ayun yung terms and condition and privacy policy. After that, ayan na nga, sasagutan mo lang tong mga to. Pinakataas yung email mo, so alam mo na dapat yan. So, yung password mo, ayun yung pang login mo. Ayun ang dyan, yung account security. So, yun yung para ma-login mo dyan. Tapos sa baba, yung PIN. Kumbaga pag magsasend ka ng pera, hindi yan yung makaka-receive ka ng OTP from text. Ito, verification na iba. Kunyari ka 1, 2, 3, 4, 5, ayun yung maging PIN number mo. So, you have to remember the password and the PIN. Tapos may recovery email ka. Tapos, once na we put it in, mag-email na naman yung Gmail mo. So, medyo talagang active dapat talaga yung email mo. Tapos, scan your ID. Ayan. Siguraduhin mo na meron ka listahan dyan inside your passport, mga passport, driver's license, yung mga stuff like that. Tapos, mag-selfie ka rin. Once you're done, ayan, tatanungin ka nila if involved ka ba sa government. Ewan ko kung bakit. Ayun, kasi, syempre, politics, ganyan-ganyan. So, it might probably affect. Tapos, pipirma ka na, digital sign. Afterward, siguraduhin mo lang maayos yan. Kumbaga, kahit hindi man siya pareha sa mismong pirma mo talaga sa personal. Siyempre, di ba? General information, please write it from, yung talaga, kung nasa ID mo, dapat ayun talaga, din talaga, so double check. Ayan, iba pa yung mga email sa baba. Tapos, current address, stuff like that. As occupation. And then, number 7, yung bank details mo. Yung bank details mo, dyan ka mamimili kung US dollar o peso. Siyempre, kabayan savings ang gamit ko, gagamitin ko yung peso. Kasi automatic naman sa company namin, converted na siya, hindi naman siya dollar account. Ang dollar account, which is ay yung nag-hold ng dollar talaga, kunyari. Sumasahod ka ng dollar, papadala sila yung dollar. So, ayun yun. So, goes. Tapos nalagay mo yung currency, stuff like that. So, yun, nilagay ko sa akin, own. Kasi nga sa akin, personally, nakapangalan yung bangko.
once you're done, application is successful, ayan. So, hintayin mo pa siya na ma-approve siya. So, hindi basta-basta siya. So, yan, makikita mo na yung account mo, tapos yung sa taas, ay yung MarcoPay number mo sa taas. Sa baba, ay yung email address mo, ayan, stuff like, at saka contact number mo. So, yung sa taas, ay yung bibigay mo sa company mo, kasi doon yung pagkapasahod sila sa'yo sa account number ng MarcoPay mo. So, dapat accurate ka. Tapos, once na ma-register ka na at na-verified na nila na legit yung na ano mo, yung account mo, ayan na. Yun na yung mismong face niya. So, meron siyang money transfer, forex, card, home insurance, salary loan, yan. So, ito lang importante dyan, yung peso sa dollar. Pag sumahod ka, dollar basis yan. So, kung papadala mo siya, transfer mo siya to peso. Ganun lang yun. So, you're gonna do the forex. Stuff like that. Pero yun nga, yung pagtuturo ko sa isang mismong device, that's gonna be another story. Ayun lang. Tinuruan ko lang kayo how to register. Para sa akin naman, for the point of view naman ito, maganda naman talaga ang digital money. Kasi syempre, may iwasan yung yung paggastos na wala ka parang bagay or mawala yung pera mo. Kasi nga, ma-recover mo siya personally, diba? O sa email. Siyempre, may pros and cons din naman yan. Pwede ka ma-hack, stuff like that. Pero kunyari, hindi kailangan ng kamag-anak mo sa Pilipinas ng pera, mapapadala mo siya kagad. Ayun ang purpose nun. So, matanggal mo yung mga middleman nga sa mga barko, yung mga napadala pera. Kasi nga, siyempre, ikaw na mismo may handle ng pera mo. At saka yun, hindi ka napipila sa ibang payout system. Kagaya sa barko namin, kailangan mo pa pumila para lang makapagkuha ka ng pera. Ayun lang, siyempre, we have to adapt to the new world. Kung digital money siya, digital money na siya. Ayun lang. So, kung gusto nyo ng mga itong video, please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat sa ulit ng skirt. Peace out!